Mo na wala masabti. Mo na nga, do not pray the rosary within the Mass. Okay? But pray the Mass, not the rosary. Because the Blessed Virgin Mary herself, not praying the rosary, but she is praying the Mass. Wala des Mariawa, mo mo nag-ampo siya sa Santos nga misa. Pero wala nag-available nga misa, ang gigo ni Mother Mary, pray the rosary. Mana makatabang na kay daghang grasya padawat sa pag-ampo sa rosaryo. Pero ang rosary makahatag og grasya sa kalat ka tao because the power of that rosary, the grace that you are receiving from praying the rosary comes from the holy sacrifice of the Mass. Nga naman, no grace would come to us except the cross, the sacrifice of Jesus unto the altar of the cross. Now, in the Mass, the sacrifice of Jesus in a Bloody Mother is now being represented, and the infinite eternal gift or redemptive fruits and grace would be received by us perpetually. Manang no grace would come to us without connection or without connecting it to the sacrifice of the Mass or the holy sacrifice of Jesus. Manang kinala solid ang imong theology, solid ang imong Catholic understanding of the faith. It's not the Latin Mass. No. Anong nag-Latin man si Father George? Nindot tayo ng Latin. No, it's not the Latin Mass. It is the Catholic faith. Because Latin Mass is just an expression of Catholic faith. Ano ba? Ngayon wala man na magkuyog sa SSPX, Father George. Aron daghan sila dire. No, SSPX is Novus Ordo. Novus Ordo gyapon na mo na traditionally sa mga Novus Ordo, they are still connected to the heretic Francis. Then the Bible teaches, for example, in Titus chapter 3, verses 10 to 11. Ang sabi nga sa Bible, avoid the heretic person. Now, Francis is a heretic person. Now, the Bible teaches, avoid the heretic person. So, let kayan si Francis. Kung dili-dili kaya, now you are not following, your faith is not in conformity to the doctrine of God in the Holy Scripture. Titus chapter 3, verse 10 to 11. Ako na naibawa, kadun na ko dito sa oras. Yan nag-study ko atong Pachamama, tingnan ko nga lahi manila Pachamama. Kaya sige lang sila reparation. Sige lang kuha sila ka ng mga cobweb sa spider, pero dili na kuha ng spider. They do not attack Francis personally because ma-sanction sila, kaya na sila agreement. Magkawati di, heretic Japon. Now, sabay gingon sa Biblia, Galatians chapter 1, verse 8 to 9. Ang sabay gingon, kung adunay magwali, magtudlo kaninyo nga lahi sa among giwali, lahi nga ebanghelyo, sumala sa inyong nadawat kaniadto, bisan pag-usa ka apostoles sama namo, or usa ka anghel nga manawgikan sa langit, nga magtudlo ug magwali sa lahi nga ebanghelyo, ipatunglo siya. Ang sa mga istorya ni Father Tim, sa Father, kanang condemn the sin, not the sinner. Pero ang ingon sa Biblia, ipatunglo siya. Sa English, let him be accursed. Now, sa Catholic Bible version, let him be anathema. Him. The him must be avoided, must be anathematized. Ato pa tao. Tao nga heretic, ipatunglo. Dili ang ihang hiwi o sayop nga doktrina. Pati ang tao nga mao'y nagtudlo, nagsangyaw sa hiwi. Patulong ako magsulod dito eh. I know my Holy Scripture. I know the doctrine of the Holy Scripture, and I know the dogma of the Catholic Church. Now, sa may dogma sa Catholic Church. If God allowed the Pope became heretic, then automatic cease to be a Pope. Ang unang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Uluhan 4 tudling 12 hangtod sa 22 hangtod sa 31.
Ang kasulatan nag-asoy nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki. Ang usa ka anak sa ulipon nga babayi ug ang usa anak sa babayi nga gawasnon. Ang iyang anak sa ulipon nga babayi nataw sumala sa tawhanong paagi, apan ang iyang anak sa babayi nga gawasnon nataw sumala sa saad sa Dios. Mahimo nga sabton kini nga usa ka sambingay. Ang duha ka babayi mao ang duha ka kasabutan. Ang usa si Hagar ug ang iyang mga anak na tawo nga mga ulipon. Siya ang nagrepresentar sa kasabutan nga nagagkan sa bukid sa Sinai. Si Hagar mao ang bukid sa Sinai dito sa Arabia ug nagrepresentar siya sa siyudad sa Jerusalem karon nga naulipon uban sa tanan niyang katawhan. Apan ang langitnong Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Kay ang kasulatan nag-ingon, pag malipayon babayi nga wala makabaton og anak, singgit tungod sa kalipay, ikaw nga wala makasinati sa kasakit sa pag-anak, kay ang babayi nga biniyaan manganak pagmasdaghan, kay sa babayi nga may bana. Karon mga igsuon, sama kang Isaak, mga anak kita sa Dios, tungod sa iyang saad. Apan sama nga nyadtong panahon na giluto sa anak nga natawo sa naandang paagi, ang anak nga natawo tungod sa Espiritu sa Dios. Mausab kini ang nahitabo kanato karon. Apan unsa may giingon sa kasulatan, kini nag-ingon, papahawaa ang ulipon nga babayi ug ang iyang anak, kay ang anak sa babayeng ulipon walay bagin nga masunod sa katigayunan sa iyang amahan, uban sa anak sa babayeng gawasnon. Busa mga igsuon, dili kita mga anak sa babayeng ulipon, kundi sa babayi nga gawasnon. Ang pagpadayon sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Uluhan 6 tudling 6 uno hangtod sa 15. Human niini mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw nga Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa usa ka bungtod uban sa iyang mga tinun-an ug bilingkod sila dito. Ngadtong higayuna dol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, mingon siya kang Pilipi, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawhana. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Pilipi, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay angay buhaton. Si Pilipi mitubag, bisan pag mopalit kitag pan nga bilig 200 ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada og 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang ni anang daghang mga tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang sagbot nga nanubo niadtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000 ka mga tao.
Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios. O giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinun-an, hiposan ninyo ang mga salin, aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao ug nakapuno kinig 12 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, mingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga gingon sa kasulatan nga muanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga moduol sila kaniya o pugson siya aron himuon nilang hari, busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ngalan sa Manog, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dalaygon og makagagahom nga Dios, ang buhig nga Dios, ang Aman sa among Ginoong Jesucristo. Nagapasalamat kami dako iamot nining panahona, nining adlaw o Dios sa among pagkatigom, ingon nga sa kapamilya o sa kasimbahan, o sa kapagtuo o sa kabunyag, paglaom o paghigugma. Aman pinagi sa imong balaang pulong sa Mateo 18:20 nga nag-ingon, asa gani ang tulo kun duha nga magkatigom sa imong ngalan, anaa ikaw sa ilang taliwala. Busa o Dios kining among tigom karon nagtuo bisalig kami nga ikaw ania nagig-uban karon kanamo. Pinagi sa imong balaang espiritu nga sa kanunay nagalihok sulod sa among kasing-kasing, nagahimong templo sa matag kasing-kasing namo. Aman pasaylua ang among mga sala nga nabuhat sulod nining mga semanahuna, mga sala nga nabuhat sa pulong, sa buhat sa unahuna ug sa wala namong paghimo sa angay namong pagabuhaton. Aman santusa ang amuang tigom karon, ablihi ang among mga hunahuna ug kasing-kasing aron among makit-an ang imuhang presensya nga sa kanunay buhi sa among kasing-kasing ug taliwala, o pinagi sa lamdag iya sa balang espiritu sa Dios nung kaalam, pagsabot ug kahibalo, among masabtan ang imong mga plano, among mabuhat ang imong mga sugo, ug among mabatunan ang saad nga mo ang kalipay dayon uban kanimo o Dios hangtod sa kahangturan. Aman liguna ang pagtuo kansang pagtugid isuk ya sulod sa mga kasing-kasing. Liguna kini aron binisbisan sa imong grasya gugma kaayog kaluyog pasaylo, mugitib kini ug mamunga sa mga maayong bunga sa pagkabalaan, pagkasantos ug sa pagkamaayo diha lamang sa among Ginoong Jesucristo ngadto sa kahingpitan. Kay ang imong tumong nganong ikaw nagpakatao, nganong imo kaming giluwas, gitubos, o gipasaylo gikan sa tanan namong mga sala, aron kami magpadayon sa pagpuyo uban kanimo diha sa pagkabalaan o sa pagkahingpi. Aman himo kaming takos og angayan nga maminaw sa imong mga pulong karon. Himo kaming takos og angayan nga modawat sa imong santos nga lawas ug dugo nga mao ang among kinabuhi nga baragayaon nga makahatag kanamo og tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay ug tinuod nga kagawasan sa kinabuhi. Kay pinagi sa among Ginoong Jesucristo kami na himong mga anak nga gawas nun, pinagi sa grasya sa bunyag nga mong nadawat gikan kanimo, pinagi sa imong Santa Iglesia. Aman amo sabyan po sulod dining santos nga misa karon, ang buhi, ang halad nga makapahimot sa Dios. Diya kanimo lamang o Dios, amo kining halad uban sa among mga igsunan nga nagmasakiton, nga karon ana sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, ana karon sa tambalan labi na ang mga nabiktima sa COVID-19.
Nagampo kami nga imo silang hupayon, taliwala sila mga kagulanan, kalisod o kapitos. Hupaya sila o Dios og ayuha, pinaagi sa grasya nga among madawat karon pinaagi dining santos nga misa. Alam usab sa tanang mga kalag sa purgatorio, mga bulahang kalag, mga nag-antos nga mga kalag, nagtibaw tungod sa sala. Amo silang yampo nga ang gugma grasya sa pagpasaylo manaunta kanila. Igabuhos ngadto kanila nga mobanaw sa matag kasing-kasing alang sa mga kalag nga nakaron sa purgatorio ug sa katapusan malipayon sila nga modayon sa gingarihan sa langit aron pagpakig-ambit ug pagtud-ong sa Dios nung larawan ni Kristo nga mo ang among kabilin. Aman, salamat kayo nining panahon na ngay mo kami giusab bisan pa man sa kalisod, bisan sa kalayo, apan nag-antos, naghago, nagsakripisyo ang among makaigsunan karon aron lamang sa pagsimba kanimo. Kay nagtuo kami sumala sa imong sugo Dios nga ang pagsimba, pagdayeg kanimo Dios, pag-alagad mao'y usa ka butang nga makapahimot kanimo. Tungod kay moman kini ang imong gusto, moman kini ang imong kabuton, planong laraw, nganong imo kaming gihimo sama sa imong dagway kasamaan, aron mo tuo, mo ila, mo alagad, ug mo simba kanimo, diya sa tanang mga adlaw sa mong kinabuhi. Aman pa sa ilo ang tanan mga kasalapasan, ugasi kami gikan sa among pagkadautan, ug lilisi kami gikan sa among kasalaanan pinagi sa puting bililhon nga dugo sa among Ginoong Jesucristo imong bugtong anak, hinsa miula siyang kaugalingon, mihalat siyang kaugalingon ingon sa sakripisyo dito sa trono sa krus aron kami makabaton og tinuod nga kapasayloan, tinuod nga kagawasan ug tinuod nga mahimong imong mga anak nga gawasnon. Kinamong gipangayo amahan nga pinagi sa mong bugtong anak nga si Jesucristo nga ang tanan nga nisimba karon nga anaa sa mga nag-antos sa mga sakit, sa nagkadang-iya nga mga sakit, sa pangalan ni Jesus maayo sila. Sa pangalan sa dugo ni Jesus kalimnisi sila, maayo sila gikan sa tanang mga sakit, lawas ug kalag. Ug himo kaming takos ug ngayan sa pagig-ambit sa mong Dios ng kinabuhi pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. So karon mga igsuon, ang liturgy nga atong gisaulog karon kay gitawag kini nga Litare Sunday. No? Litare Sunday is the fourth Sunday of Lent. No, niya, fourth Sunday of Lent, kitawag Litare, niya, kung panahon sa Christmas or Advent, gitawag ko sa kini o Gaudete. Gaudete, to reduce, Litare, to reduce. Same meaning. Muna, ang color karon kay pink. Pink man ni? Rose. Rose. Sana ganito na lang palagi. Kung man ang color na pink din. Sana all. Sana all the time. So maniga, kaduha lang ang pari magsuot, no, throughout the season. Kaduha lang kay gayon ang pari magsuot o dito na ani. Panahon sa Advento, no, Gaudete Sunday, that is third Sunday of Advent. Nya ikaduha sa fourth Sunday of Lent. No? So, sa panahon Litare. Litare meaning to reduce. That is an infinitive Latin. No? To rejoice. To rejoice. Litare. Gaudete, no, to rejoice. You see? Okay? Now, sa dili pa ko mo padayon sa unahan sa akong pagbatas, pinagi ni homiletic sermons or preaching, magatag sa kong announcement. Kaya sa traditional unang announcement, no? Okay. Pero sa for your information, sermon is not part of the Mass. Okay? Ang misa kay dili pod part sa sermon. Pero pag Sunday, the priest is highly encouraged to deliver sermon.
no, in order to feed, to nourish the spiritual life or the spiritual soul of the faithful brother during the celebration of the Mass, during the offering. Man, importante kayo ang sermon, importante kayo ang preaching, kay gitawag kini siya og bukog sa pagtuo. So, una, salamat sa inyong presensya kay bisag layo pero nag-adventure mo. So, kay tunong pod kay Lenten season, panahon pod nga magsakripisyo. Ana, ang talang mo diha kay init kayo, nya gamay kayo ang atong lugar, atong dapit, pero ang importante nga naa mo. Amen? Amen. Amen bitaw. Oh. Kato mga walay lingkuranan, tindog lang mo aron na ako'y kauban. Oh, dahil mga kauban nga nagtindog, may problema kay naamang ko. Nya nakita ninyo ang ato ang simbahan pohon, puros kawayan, di ba? Kawayan po, made of kawayan, unique. So siguro by the grace of God, by God's will and providential grace, hopefully month of April, pwede na siya gamiton. Pero igo lang tabunan ka. Aron dili ka mainitan, dili ka maulanan. So month of April, by the grace of God, maatupan na siya. Amen. Sugot mo nga maatupan na. Ha? Sugot kita mo sugot. Taas ang gamot. Ha? Klaro hindi. Taas ang gamot. Katong musugot nga atupan na. Ha? So kung gusto mong matupan, dalha ang atop. Kaya akong isaon. Bitaw. May the grace of God, no? Kusog kayo. Mana nga, nito ko anang word sa Bible, anang Psalm 84, nga God can always rise strength even in a crooked way. Ano? Bisa daghang mga chismis, daghang mga issue, pero nagihapon mo. Amen, no? Mana nga, nakapamalandong ko sa homily, itong nabasahan ako ba, na the priest is always wrong. Lagi na. Ug ang pare magwali siya og taas kayo. Ang mga tao sa Novus Ordo ingon nga kining paria kanang insensitive. Dili siya conscious sa mga tao nga dugay na naglingkod init ang lubot kunya yang giboring ang mga tao. That priest is wrong. Diba? Taas doon ang sermon, taas doon namin eh. Nga mga tao, nga mga tao, kaya lang pa rin, uy, napakoy trabaho, napakoy lakaw, napakoy appointment, malate na ko. So, magkikuba niya ang akong disposition. Dapat 5 minutes lang, kaya nagdali. I'm always in hurry. Busy ko. Being is why, busy, uli-uli sa'yo. Busy, di ba? So, mga tao busy, always in hurry, right? Yes, dito. Pero pag lagaw lang, busy, B-U-S-Y, busy, ulipon sa yawa. So, the priest is always wrong. But, teka lang na pariyan. Ikismis ka. Okay. Now, ang pare kay, dibutangan mag-give ka ng comment. Father, you're wrong because your sermon is very long. Then ang pare siya, okay. Mag-extreme ko. Pagkasunod Sunday, very short ang homily. Tingin na sa God loves you. Nabi ni Patrick at Philip stand here. Hello, let us all stand and pray. Nga ang mga tao, no? Ano po ito? Sang parian na, wak na siya kabalawan. Insensitive. Nga pare, ano? Layo kayo ang akong gibiyahe. I spend time, treasure, pamasahe, nagbalon ko kay layo. Kaya nag-expect ko nga ma-enlighten ang akong mind, ma-nourish ang akong kalag, pinagi siyang powerful preaching, delivering and giving us sermons, the Word of God, explaining the Word of God. And yet, what happened? Disappointed ko, Father.
your homily is very short. Kapulan nga pare, wag ka nag-study. Comment na po, you're wrong, pare. Insensitive ka, gusto ko minaw sa imong homily, pero wala nito. Tingnan na pare, uy, patay tayo. Okay. Pagkasunod, Domingo, tingnan po ng pare nga, tama-tama lang. So, ang sermon na po sa pare, yan ito nga, no? Ang isa, announcement. Ang isa, Bible announcement. Ang isa kay sermon. Ang gihibahay ng dapat ba, ang isa, nag-guest siya ka ng kanang mga telenovela. Ang isa, nag-TikTok siya. Pagkisa ko as mga tao. Naunsa na gining pare, wa naging klaro ni, no? Na modern life. Yeah. So, pag-intro. So, ang pare, pagka-upat na Domingo, pag basa sa gospel, wala na mag-homily. Wala na. Maligya po ng pare. Now, karon, suko ang mga tao. Na one time, nakitaan sa parishioner ang pare nga kuyog ang mga altar servers. Nangaon sa MacDo. Ingon ang iyong mga tao, kanang pare na babayot. Kanang kung sa pedophilia. Pedophilia, something, tanawa rin ko na iyang kuyog ko. Mga batan po, iyan ang pagtutuyon ba? Kanang pare isumpong ko na. So, mali ang pare. The priest is always wrong. Now, karon, pagkasunod semana, nakita na po ang pare, dili na mga altar servers ang kuyog. Ang katong mga youth, mga young people sa parokya, mo iyang kuyog. Nangaon na po dito sa ihaw-ihaw. Nang pare, hindi pare yan. So, dapit na po iyang kuyog. So, the priest is always wrong. Now, karon sunod adlaw nakita na po ang ikuyog pare kay mga tigulang. Membro sa www.tuangtigot. Ngayon na po kini parian niyo rin mga baduna. Mga kuan mo na yan, mga kuan na, mga mana, mga benefactors, hindi kayo na siya na. So the priest is always wrong. Karon nandun na sa akong bito. Naman siya ka ng activity. So na ay lalaki, bata, o kanang altar servers nga nagikan sa kwartos pare. Anda, ang pare, kita na dito sa kwartos pare. Napunsa ka na siya. So nga karon nana pa nakita, anda, na babaeng batanon, ikawas kwarto, ikan sa pare, napunsa ka na siya. Yung mga pagkasunod, ang kuyog na mga bayot na yun. Mga LGBT group. Natanawan lagi, bayot yung naging pare, LGBT, kaya ang spiritual director. So na nga, pagbagyod sa Yolanda, ang pare, tanawan lagi. Muna nga, ang pare is always wrong. Nakasa man lang din betang. Inanagya po, karon mga chismis, out of anger, out of kanang tawag ganing out of pride, anger. So damay mga issue, mga chismis nga madungog. Mag-text mo na sila. Simple lang pa, di mo ko reply. Kaya mo ko text, hangtod nga ma-torture siya siyang text. Ma-torture siya. Kaya naman, lahat man kong prinsipyos kinabuhi. Halimbawa, kamo, na yung machismis madungog. Kung mutuo mo sa ila, sila ang inyong shepherd. Dito mo naminaw. So useless ang pagsimba nimo nga maminaw ka sa tingog sa pare or shepherding. So kinsa tumutos mga chismis, then go. Kaya ang pagkapare wala man nagkinanglat mga tao.
Wala. As long as nag-offer kag misa, tanan heaven and earth imong gi-offer, gi-celebrate. So wala, no? So ang pare wa nang hinahanglan mga tao. So ang mga tao mao ang nagkinahanglan sa pare kaya ron mag-administer sa spiritual lead sa mga tao na mao ang mga sakramento. Ano ba? So, nga Father, mahurot ting ato ang faithful. Aso atong mahurot. Nga naman, kay kung sa Ginoo ni magpadayon ni ang mapilday ato. No? Kay matira ang matibay. Kaya na nagkita ko. Now I found the truth. Nga, Father, pag minyo na lang, Father. Hindi na ba? Aron sa malis. I found the truth. Sino ko nga? So, pag truth na, meaning, i-process yun na, na-establish yung truth, na-ebidensya, i-process ba? Na yung mga proof and evidence, na yung mga witnesses, so, i-process yun, kay truth naman. Yung pag-haman, ano po yung Father, sorry ha, kay hindi tumao. Kaya naminit na yun, no? Hindi mo ko mag-reply. So, katong mga text, maka-torture to siya, kay mga imprudent ba? Mga tactless, pataka-alag, sulti, nga hindi balo kabalo nga nagbahak sa likod ang Biblia. Muna nga ang the best weapons and powerful armors like Mama Mary, silence, prayer, humility, service, and sacrifice. Mag-torture ang devil, anak. So, isa na. Now, karon, akong i-share sa inyo ha. Na yung mga tao diri sa una, nga mo na mag-share sa inyo ha o mga issue. Sapagkat tinod, mga pasyente sila. Ako i-share sa inyo ha. Mga pasyente sila, mga demonic possessed. Silang tanan, pasyente na diri. Nga after sila nga miduol, nagpatabang, then gitabangan sila. No? Human sila ni offer, Father, pwede mo mag-standby diri, kay mo appeal may sa minister. Yes. No. So free sila diri tanan, libre kaon. Libre tubig, libre balay, tanan ko may balay, okay tubig. So libre tanan. Libre tao, kayo may kaon. So yun na lang. Now, gitagaan sila instruction, katikisan, itudluan sila mag-grocery, itudluan sila mag-prayer, tanan. Oh. Ang sa nabot ang panahon nga nanay mga abuses. Gamito nila akong pangalan kay mga yung bugas sa mga tao. Pero never di kong nangayong bugas. Oh, kung nakahatag mo bugas, salamat kayo. Pero kinsa may nangayong bugas sa inyo. Sila nangayong bugas, gamiton ang akong pangalan. Abuse na, walang ko, silent lang. Nabot ang panahon nga sila na nagharing diri, ang ilang gusto mo'y matuman. Nabot ang panahon nagkagubot kini mga choir diri, dili na padton sa ginikanan kay gisulok na sila diri. Away. Walang ko magbana. Wa mo kabuluan na, no? Nabot ang panahon na nakadaghan nagmayo kay sila nang dalaman diri. Then sila dai ang mga bitid. Lawas ug kalag gitabangan sila ang makabalo mo. Lawas ug kalag gitabangan sila. Ito sa spiritual, gitagaan sila sakramento, gitagaan sila catechism, gitagaan sila instruction, tanan, sakripisyo. Ang mga stipend nga gihatag sa mga tao sa kuha, gigamit nako aron sa pagbuhi sa ila. For how many years, for how many months? Pero ang ending si Father George immoral, si Father George Dautan. Hawa na mo diha. So na ang ending. So mo to nga silence lang, no? Mo to niabot ang panahon nga nasalay mga immorality nga gihimo diri, ang babae manguyab sa kababae din para makabalo mo. Oh. Mo to niabot ang panahon nga gichismis ko nila nga ako daw suod ni kuan ni anso-anso, manakinahanglan papahawaon na siya kay sila ay mabilin diri. Hindi mo na pwede sila ang mag-govern sa akong kinabuhi. Sila ay magbuot sa akong kinabuhi. Hindi na pwede. Mo to kung inanan decision kamo ang hawa diri. Oh, pero wala ko ipahawa. Inaana nga kuha. Ko lang yung ay sa kanhi diri ka mas stress ko nimo. Basta general silang tanan mga demonic possessed. Na sila diri. Nya and then natabangan sila, nya mo to lang mo nag-abuso na sila diri.
Nya nag-group together na po ang mga poses. O mo to ilang gipanghimong karon. Pero kung may mga chismis nga nadunggan, grupo na sa mga poses. Nagikan diri. Tabangan sila, nya mo na to ang ilang one out of anger, but na sa sila. So part po na sa retaliation. Munang tanaw kag credibility, kinsa man yung mga tawhana nga nag-istorya. Credible ba ang iyang istorya, ang mga balita nga iyang gipasa, ang pakalat ng mga Jesus, credible ba ni? So kung logical na tao, credible ba rin nag-istorya at saka tinuon ni? Kinsa ni siya? Imong tanawon ang iyang history, dati siyang possess. Ay mga yan para makabalo mo. Kaya bawat ang panahon nga ang ilang trabaho ipangkamang, no, dauton ka ba? Dauton. Father George na uyab. Na uyab lalaki, na uyab babae, o daghan na siya mga uyab. Ay mga yan ba? Pero dapat sila interest. Dapat sila mga personal interest bagod sa ilang plano kita po. So man nga the priest is always wrong. Kung tabangan mo sila, ang ending, wrong ka kay moral. Ano ba sa punto nga na sila yung mga abuses? Pag hiloton ganito dream, yaw din na, ala, si Father Diyos, nag-igat-igat na po, nagpahilot! Ang sana, tigilot o, balingning. Away na rin balingning, kada siya, igat-igat na po na siya. Sana yun, ang kalimutan. No? Kung ang pare magpahilot kung lalaki, ayun. Kung ang pare magpahilot sa babae, chicks boy. So, na ba? Hindi kaya ako lahi mga tao, no? Kaya sa walang pa ko na pare inunanan man ko. Lagi ito kaya ako doon. Sa wala pa ko na pare, madri pa ko, inunanan ako. No? Ikas kung kang may bata, amigo na ako, mga karaang tao, amigo. Sabot lang nga na pare. Diba? Mana ayaw mo kagool, ayaw mo katingala, kung mag-agbay-agbay ko dihang mga lalaki. Mga tigulang. Ngano, ito, yung anak na ko. Pero wala ko intention na sumalang sa ilahang mga plano o mga business. Nga naman. Una, gibiyaan mangganin ako ang diocese sa Davao ganito para pong prinsipi. Kung magpuyo ko sa Bishop House, prinsipi ko. Nga naman, na ako'y labandira, na ako'y cook, na ako'y boy, na ako'y driver. Pero rin. Pero ako nang gibiyaan. Gibiyaan ako Archdiocese of Davao, nga kada bulan na ako'y allowance, na ako'y SSS, na ako'y pag-ibig, na ako'y PhilHealth, tanan, shoulder na tanan, daghang benefits. Pero ako nang gibiyaan. Nga naman, wako manghaulan. Gibiyaan na ko ang Novus for the World. Bisan sa kadaghang mga tao dito, kay kadaghang mga tao maminaw sa bil. Uy, Father! Kumusta ka, Father? Lamano na isobre. Kwarta na. Saan mo sa do? Kung sino, pati daghanan ako mga friends and benefactors sa Novus Ordo, mga generous, mga friends. Mo amin lang, Father, amen. Basta nga dahil mo gamot niya o 1,000. Kana lang ko sa Father sa sunod ng uban. So daghang ko kwarta nga naman, enjoy sila sa homily. May enlighten sila sa homily. Plus deliverance pa. Daghang, mo na daghang ko kwarta in general ito. Mo na palit ko Carmelite, palit ko speaker. Ana. Tinuod bitara. Di ko basta kay tricycle. Taxi gyud nagbulagaw. Pero karon bakta sa tricycle. Lahi ra. Kaya high-tech ko dito. Kada bulan na ako'y madawat na 10,000 ngadto sa kuan sa parokya. Na i-stipend pati daghana, na mga intention of the mass, na dita sa kalag, Thanksgiving mass sa pare naman na. Pati daghana na sila mag-Thanksgiving labi nagpista. Napay ka ng mga subriamutan sa mga membro sa GKK. Tama, dili? Madumadto naman na sa pare. Yung pare, humili gamay na kayo. Kisi-kisi lang ka niya. Wala. Pagkaman, napay mga marpatero, mga luto, mga pikada.
Oh, dagon kag dagon. Pura ako nang gibiyaan, nga naman di na mo akong kinabuhi. Ayan ko dito. Sa traditional lahi. Hindi ka amen, wa may gihatag. Talinaw lagi. Oh, pero joke lang na ha. Dito, para lang malingaw mo. Pero wala na ko nakita no, kaya naman. Kaya dili man ang akong mission sa kinabuhi. Ang akong mission sa kinabuhi kung unsa tong gitudlo sa Ginoo by the grace of God, motoy akong buhaton, motoy akong puy-an. Nakita man ako nga ang Novus Ordo Mass, no? Tiligid mao 2011 pag ko nag-start. Halimbawa, mga struggle na ko para makabalo mo. Halimbawa, mag-misa ko sa Cosmo, mag-misa ko sa Angel Funeral, either diri sa Bahada o dito sa Kabagyo. Okay. Kabagyo ito. Mura Cosmo naman ang Kabagyo. Patalingog mo na dati. Pero din na patalingog. Cosmo na. Abin na sa struggle, yun na ni. Siyempre na ay, ang mga tao god, mamili nagpari. Sa St. John, dati yung mga parishioner, bilang isa itong pariah. Ako ibitaron ito. Ako kaya mga transit people mo na. Transit parishioner. Napinaw, pariah ka na, kita mangalan. Kung nga naman, isip kay Tumus Ordo Lord. Stick to be na pari Tumus Ordo, no? Pagkaman lakaw rin na, amin ka. Na yung mga inana. Other gas. Di ba? Nagkaroon, pwede ka mamay sa og kanang kuwan, o kanang patay. Nako, asa madamit, isa nga dito sa Angel. Okay, sige, sundo ako. Sundo ka! Pag-zero, gagawa pa kayong masakinan. Dili, price ka. Pero may request mo, mga taong ihaya niya, naginay kaya. Tagsaray, pobre, kang ihaya sa Cosmo. Ano man, di kaka-afford sa 400,000. Basta Cosmo gani, mahal din na. Hindi. Kaya karon, mabot ka dito. Isa na ka ito. Yan, nagabot na mo, kita din mo nga katong lamisa, na nagbaraha, na nag-inom. Yan, nagabot dito, yung itong pagtungod. Brad, hiramon sa nato ang lamisa ha, kay magmisa si Father. Okay. Wala, dali-dali sila, butaglini na na. So, nga kung ano nga, lamisa, nga misa. Ang misa, hindi man sa lamisa, sa altar man. Nga na ay bala ang relics na nga nasa altar stone, mo to ang Catholic Mass. Pero nga nga amang ko din nagmisa sa lamisa, nga nagbaraha, lamisa nga nag-inuman, nagbakakan, nga ka naman ang gamiton. So nanay, struggle, na mo dictate ang akong heart, na dili na mao. Okay, so na, pag-ingon ako kay Bisaya man, pag-ingon ako nga, ang Ginoo manaa kaninyo. Yan, tubag mga tao sa mami. Manaw sa kanimo. Ang kasing-kasing ug hunahuna nako mingon. Taka lang ka, di man to tinuod. Di man to Katoliko. Etkom espiritu to man ang Katoliko. So mo to kanunay ang ako ang struggle. Oh, mo to uli na ako sa kumbinto, nagtulong nako, makaingon Lord. Di man to mao misaha. Di man to Katoliko. Na for how many years from 2011, so mga struggle na, muna gibiyan ako na tanan. So kung ang mga chismes nga na nagsakripisyo na ko daan, sa wa pa na ako gi-declare nga ako ang faith public declaration, ako nang ipamalandungan unsa ang mga consequences. Banggaon nimo ang pader. Ang consequence, suffering. Nga naman, financially wa kay kwarta. Unya ang imong mga faithful kay mga wang tigot. Nga naman mga wang tigot man. Kay mo na serious sa ilang faith. Nabre serious mga batanon, no? Labi na karon mag-TikTok ng mga batanon. Kaya wa pa man sila knowledge about anak. Kaya katong mga wang tigot, nakaapas anak. Katong mga karaan, na yung mga tigulang na hindi nga server siya sa datin mas, puting enjoy yan eh. Pag dominus magmigso, etkum espiritu, tuo, ang tubagan ng pader, hawag siya kayo. So, in general, ang kato mga wang tigot ang imong audience kay sila nakaabot pa silang panahon yan na. Nagkaroon ka mga bataan yung sa may nibuan na niabot sa laking mga basta ka naaraw na sila diyan, nagtuon pa lang. Pero by experience,
Wala. Pero sa ako ang decision, no? Kung graphic sacrifice, niya ingon ana alam bitaw. O tingon nga magminyo na lang ka Father kay imo ang gipili, imong gigusto. Kung nangasaba man ni siya murang asawa nako. Ano ba? O naman, akong gitago, nako, pwede na ako ni gamitong proof and evidence ako ning kasuhan, kabayan pag moral damages. Matonggi nga, kung maliso ang akong utong, pawala. Pwede na ako ni sila ihabla. No? Wow, manalibo ka rin. Kinsa naghatag din mga information na ni. Kung di ka matugan, ikaw ang akong ihabla. Karon gikan diri mag-connect man murang di kadina. Muto nga akong gitan-aw ba na kun dako kog kwartahon ani mahuman kami ang simbahan. Kay ngano man makabayad ning moral damage. Kunyang moral damage when it comes to legality or law, halimbawa gipakaulawan nimo ang tao. Kung ang tao gipakaulawan nimo gidaot nimo ang iyang dignity, ang iyang name or image nga namaligya ra nagkamatis, gamay ra ang imong moral damage. Pero ang imong gidaot public figure like a priest, nangawala ang mga faithful tungod sa imong ipanghimo nga chismis, mga tao nangundang sa ilahang pag-ampo pagtuo tungod sa imong mga chismis, dako ka o moral damage sa legal. Dako ka. Mao na kung kinsa na nagchismis isulti sa kuha. Aron dali mahuman ang simbahan. Nga naman, makabayad magyug ka. Makabayad. May nga. Si Father George nakit anak ko. Si Juan nakit anak ko nga nigawa sa kwarto ni Father George. Nakaro giliman na ka. Nag-usap pa rin sa sulod. Kung sa may nalit sa sulod. Magkainom ka sa abogado. Kung sa may nasa sulod, kung gikan sa kwarto siya lang mo. Be. Kung sa daotan, kung gikan sa kwarto, example. Ay, sana. Kasuhan ka, inos ka sa abogado. Unsa imong nakita dito sulod sa kwarto? Adi ka katubag sa abogado. Nakapatay ka. Manang in general, makabayad ka. Hindi ka makabayad, kulong ka. Nami nga, Father George, wala man may kwarta. Adi kulungon ka baguhay. Muna nga sugod karon ako na nang i-preserve ang mga palaaway ng mga faithful. Sa mga palaaway ba? Nakikistorya sa maghapon sa gabi. Kayo na lang Father. Manubay ta. Ikaw ba naninod po ka dayo? Naninod po ka dayo. Nga ako lang ganing gitanaw nga ako nang akong utok maliso sa wala. Pwede ingon anak. Ano naman? Halimbawa, manuhol kong abogado. Kanang di ka panilya. Dabi tos Father Gas. Ganyan. Halimbawa, attorney. Muna nga ako ang kuwan. Muna ako ang problema. Istadihan mo na. Pero wala ko yung kwarta. Pero na ako yuta, imuha na. Buhatan na ako ang problema. Pwede. Ganda mo kayo gamay kabili, treasure ba na? Pwede na. Pwede na kung ibaligyan na tanan, ihatan na sa abogado para makulong lang ka. Kung nga kung utok, maliso sa wala. Nga kung hindi na ko pare ba? Kung gamitin na ako akong pagkayuman ba? Nay na nga posibilidad. Kung gingnan. Pero dili na inana. Nga naman, nagpare pa ko. Diba? Nga sawa pa ko nagpare, iyon anak ako. Kabalo na ko daan. Karon lagi po yung mga inana. Pero in the end, masabtan gyapon. Kaya naman, the priest is always wrong. So ayaw na lang pagpare, kung wala ka kasabot, nga the priest is always wrong. You are always being judged by the faithful. Bisan ka mo sa inyong paglingkod niya. Tigod, Kasi kayang uyab niya, the priest. Kinsya? Napoy nag-text ako sa Father. Nalambigit man daw ko sa kababay.
Kung nalambigit, Father, kinsa man, pwede mahibawan? Kaya naway. Isa mas may pa ni Father, no? Magminyo na lang ka, kay mo na imong gipili. Kaya na lang tayo, mini-mini po ba? O nagkataon ko, nga makastress ba yan, ano? Ngayon batali mo, nag-prayer ka, may kayo mong disposition, kinabuhi, yan, nagtrabaho na, nagsugod na ka, trabaho niya ba? Taon tagbasa ka, madaw. Madaw na itong adlaw eh. Madaw ba, mas stress ta? Noon sa nagyon. O, niya karon, huwag mo demanda ko anak, bayaran mo na apel ang stress. Para kung anang maligsa di mo ang manok sa Muslim nga kontek, maligsa di mo mungaan. Di ka nang mungaan na kada pila ka bulan mangitlog ada 12 ka buok. So bayaran nimo tong iyang mga itlog, mga piso, mga kamingaw ana bayaran nimo. Kapit ko Nga karon katong mga moment ka na stress, bayaran nimo to. Oh, kada word isa ka milyon. Sige. Kada word isa ka milyon. Kata mga chismis. Oh. Hina na ba, no? So, mga nga, ako nag-share sa inyo, ha? Ako, dugay na kayo ng na-issue. Ngayon ito pang December. Muna kung ako nang ipang Bulgar, isa-isa na akong pangalan, naka-live yan na, maulawan sila. Maulawan sila, no? Ay, isa ba? Kung i-live o i-isolte? Maulawan sila kung isa-isahon. Pero dili na lang kay... Dili magtabang pagkaulang tao. Dili lang pagkaulang tao. Importante nga, kinanaamtan, no? Kung akong isolte kay... Kamo kayo mag-chismis ba? Nala sila yung mga group chat, no? Sila-sila ragihan. Mga una, no? Na po yung mga friends and benefactors sa una diri. Kana, ilan ang ipangkamang, ilang gihinuan ang una-una. No? Hangtod nga nasuko na hinuon. No? Nagyon, no? Moto kung nakadawat, motong ako bitaw pastoral warning. Unsay conclusion pero di ba tinuod? So na-reveal sila ng gawa na so kaya sila yung mga intention. Muna itong mga text messages, what to na kong i-erase. Na itong cellphone, kaya ebidensya na. Kinaunsag, unsay ilang i-text, unsay ilang ipangbuhat. So, pero part gihapon na, butog ingon ako kang ate Mau, hinsa nga, kung kagabi, na ako nga, kung ang mga faithful, ilang ipanghinuan, na nara sila ha, itong madalang na mamita sila, ang mabili rin ato. Kaya ako problema. Kaya mabisa naman ko bisa ko sa orang ko sa. No. Nya karon. Father. Happy nag-ingon sa ko. Ang imuhang kaunon, ang imuhang kuan, ang imuhang daily sustenance. Ang taon na. Sa una, Father, sa napay mga faithful pilaman ang kanang ma-collection. Sa mag-traditional. Kailan may maabot. So, nagdependis ka mga gihatagan niya mga tao. Wala naman. Kay ipanghiluan naman. Ipangkamang naman. Kung na sa SSPX. Kaya mo nagidala sa SSPX. Kini mga bata. No? Dalo dito. So, na sila yung mga interest. No? Ano? Nya karon na yung nga. Nya Father, pila na lang yung collection. Ako 500 na lang. Nya mo sila pagkag 1,005. Oh, kunya maggasolina pagkag 500. Oh. Kunya mamanayot to, manayot to, manapon. Oh, paano yung 500? Asa man mo na ko? Budget natin mo 500. Kunya wala na may magpamisa sa kalag, wala na magpamisa sa mga Thanksgiving, wala na. Oh, wala na. Di ang pare wala na i-support. Oh, di mo na panahon ng media ko ba? Ako problema mabuhit ko. Nga naman muli ko sa palay mag-uma kay naman ko'y gamay yuta. So, di mabuhit ko. Di ka pero siya ako gugmisa. No, para magapon ko, wala lang mga tao. Di ka ba? Maestro man ko. Pwede ko magtudlo. Kay COVID man ron.
Mm. So, mag-online lang ko. Tutorial. Di ba? Dahil magkatikisan ko dahil. Tapos ako lang. Pwede. Sunod kay kung ano ko, contractor man po ko. Pwede ko mangontract. Manday. Nya kung ingnan, nakatong mga tao nga nangahinuan, katong mga tao nga mo puinungdan sa ilo, pila ka adlaw magsakit na to. Mag-bedridden to. Kumidara. Kunya, sa ilang kasing-kasing, gusto to mga ipasaylo. Kunya, kay gahit naman ko nila makitaan. Gahit ko na makitaan, kay mani sila dire. Mingon man ta, wala man dire, tuwa dito, nag-contract, nagtrabaho naman dito sa Panabo. Asa man dito, na-elson lang ato kay nagkabalo. Mag-ador ko sa Panabo, magiging pasaylo, aron maging uli ba? Aron bang kapahulay na? Pag-abot dito sa Panabo, das Father Church dire, naman tayo to. Naadire, pero karon lang jud nakalakaw. Muli daw itong Tibuloy, St. Michael, kay magmisa pa. Hindi, apat sa puka. Pag-abot niya mo dire, karon lang yun nilakaw, kay naisikol. Di, kapuligay kag pangita, mo tayo mong kalaban. Nya ka na mga tiin, muubak na nagmaayo. Wala, kita na sikol. Nagawin ka na ko. Nga possibility ba? Kaya naka-experience ba ko? Ano ito, mga nangaway ito na. Mangita na ba? Kaya makikuli niya. Gahit na pagkitaon. Yan sa katapusan, kung ingnan ba nga, mag-bedridden na, kaya nagkara mga sakit, kundi pa mamatay. At tuson ba? Nga hangtod nga, dili siya mapagtikuli, dili siya may luna. Kaya kay wala mas padar dyan, napatay naman. Taon. Sumoto ang long suffering, ang agony ba? Muna nga, napakadiri ng antos na. Muna nga, ang komedya na to, pero una yung mga possibility ba? Tungkol kay sa experience, nanagoy na yung anak. May nanginana ba? Nakaning imuhang word, pataka pag istorya mo, na ibubalik sa imuha. Mag-torture man ka. Maunay ka ba? Na di day mao. Morally, spiritually, burden na nimo. Kaya pataka kag istorya dito. Nakapuligid ka o pangita o kung na, professor, mga pisa ko sa pare, muna yung father, muna yung na pare, as part of your finance, look that priest. Pagkita itong parihan niya, pagkaya pasaylo. Na, ito as panabo, panabo, pagkabato. Ang imong suffering, grabe yung taasa. Marami na past and cross pa nga parte yung taasa. Mamanay, grabe ka rin mong conscience, mong kaway. Hindi ka katulugan. Ma-high blood ka, ma-stroke ka. Kaya mamanay mong enemy. Okay. So, inana, mo ito yung second part sa homily. Paano ito ka ng pahinumdom? Doon na ito sa tinuod. So sa Ebanghelyo karon Matthew, John chapter 6 verses 1 to 15. Atong nadungog ang atong Ginoong Jesucristo nga iyang gipakaon. Gipakaon niya ang tanang mga tao. Kunya ang background aning mga tao kinsa ni mga tawhana, no? Kinani. Mara ko if you really follow Jesus, mo gid ang mahitabo. Ang background na rin narito ang mga masakiton, mga patulon, mga nayawaan, tanan mga gutom mo ni ang iyang audience. Ya tanan sila giayo, ya tanan sila nakadawat sa lalaki din sa katapusan gigutom. Nya gipakaon sa atong Ginoong Jesucristo. Nya gisulayan ni siya Filipe, asa man ta makapalit og pagkaon para ipakaon din mga tawhana. Kay sumala sa iya 5,000 men, way labot ang women ug ang mga children. Asa man ta pagkaon ani? Ingon si Filipe, bisag magpalit ta o pagkaon or pan nga worth of 200 denaryo, di gyapon pahigo. Tungod sa kadaghan ni mga tawhana. Nya karon na ko sa nga nag-intervene si Andres, ang magulang nga igsuon ni Pedro, Simon Pedro, nga ayaw mo kabalakan na ay usa ka bata nga lalaki diri. Wa pa ginganlan si Rinal ba to, si PJ ba, si Tan ba to, o si Giovanni ba, wa pa ginganlan dito. Basta kay gyud to nay usa ka batang lalaki nga nasa dalang isda duha
ug 5 kapan nga simada. Ito. Now karon, ingon po, apan mag-unsa man na? 2 ka buok isda, 5 ka buok pan, mag-unsa man na alang nining daghang kay mga tao? Pero gisulti ni Jesus, aron lang pagsulay kanila unsay ilahang mahimo. Pero pagdating na si Jesus, nakabalo na ug unsay buhaton. Now, John 6 verse 11, unsay gihimo ni Jesus? Palingkura ang mga tao sa pundok-pundok. Nagikuha ni Jesus ang pan or tinapay, nga nagpasalamat siya sa Dios, gipikas-pikas, giapod-apod ug gihatag upat ka movement. Nagpasalamat sa Dios nagkampo, gipikas-pikas, gihatag, no? Giapod-apod ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Ug gikan sa mga tinun-an mao'y nagpakaon sa mga tao. Nya karon ang tanang tao nakakaon nga puso, kunya napay sobra nga 12 ka bukag. Okay, nya gingon ni Jesus, hiputan ninyo. Now, nay duha ka interpretation. Una, nay interpretation ana nga gitawag modernism interpretation of John chapter 6 verses 1 to 15, the multiplication of the loaves. First interpretation is modernism interpretation. Then pagkatapos modernism, that is satanic interpretation. Now, kung sa'yo interpretation sa modernism? First, si Jesus wala naghimog miracle. Ang gihimo ni Jesus, yang itapok ang mga tao, yang itudluan, naghatag siyang catechism, instruction, then ang resulta ang mga tao na himong manggihatagon. Ikaduha, ang mga tao na ay mga balon. Nagdalag mga balon ang mga tao, kunya silang pagpundok-pundok, nahimo silang manggihatagon, then ilang gipaambit ang ilahang mga balon. Oh, kunya ang tanan nakakaon nga busog ug nasobra pa ang nabilin. So, mo to'y milagro, pero dili gud milagro nga Kristo na himong milagro, kundi ang mga tao na himong manggihatagon, ang mga tao nag-sharing. Mo ning gitawag nga baon theory. Mo ni ang nasa Novus Ordo nga homily nga naglibot-libot sa mga parokya karon. Kay dito man ni giitlog, no, dito ni giitlog sa Vatican, nya dito ni gipakalat sa mga seminaryo. Tanang seminaryo sa tibok kalibutan naa ani nga interpretation. Mo ni ang gitun-an sa mga seminarian, sa mga formators dito sa seminary sa Vatican II. Nga mao ni ang imong i-preach sa mga tao pag ma-ordain ka na. Baon theory nga di gyud to milagro ni Jesus. Kaya ang focus sa modernism is man-centered, dili God-centered. Not Christ-centered, but man-centered. Because Vatican II spirituality, moral and doctrine started from human being. Originated from human being, not from God. So, karang human effort lang siya ba? Now, karon, mo na gitawag nga baon theory. Amot baka paminaw mo, nakadungog mo na sa diyan napa mo sa Novus Ordo, nga nay pare nga nagwali ana. Ha? Oh, katong inyong nadumog satanic interpretation. Nganong satanic? Nga naman, ang John chapter 6, verses 1 up to 15, mo ni siya ang gitawag nga introductory approach to the dogma of the Holy Eucharist. Mo na siya ang introduction. Now karon aron gupon ang dogma sa transubstantiation, gupon ang introduction. I-condition ang mga mind sa tao nga it was not a miracle, but it was just the work of human hand. Sa kanang sharing of human hand. Mo nang sa Eucharistia sa Novus Ordo, no, kanang what? Blessed are you, Lord God of all creation. Thank to your goodness this bread we offer, fruit of the hand, fruit of the earth, works of our hands. So, human-centered, not God-centered. Remember that Mass is the work of God, the sacrifice of God to God. Dili siya
human hand, work of human hand. So, nana sa connection. So, ang mga modernist nga mga theologian, pati ng mga Braita, mga philosophers and theologian, mga Braita na, kung saan pagguba sa doktrina, sa dogma, sa transubstantiation, gupon ang introduction, ingno nito nga balon, dili ta pilagro. Nga naman, kay ang transubstantiation, no, is perpetually working as miracle. Kanang ma-transform ang bread into the real body, blood, soul, and divinity of Christ. That's the work of God. That is a miracle. Manang ilang ingnon nga walay miracle. Manang nga ang kanta sa Novus Ordo, pag mag-communion na kay, o langit nun namong amahan, dawata kini among kasa, panpog bino, buhing simbolo, sa kinabuhi namong. Buhing simbolo. Because the Protestant believe that the Eucharist is just a symbol, not real body of Christ, not real blood of Christ, but only symbol. One of the Novus Ordo Mass is very close to the Protestant theology and spirituality and liturgy. Mana nga hawak pa na Protestante manoy? Mana nga kini nga introduction karon, ang unang interpretation is modernistic interpretation, then satanic by nature because it destroys the doctrine of God, the doctrine of Jesus Christ, the doctrine of the Catholic Church on transubstantiation. The miracle of transubstantiation. But the Bible tells us in John 6, verse 14 to 15, kung imo itong ipanahin pagbasa, human sa milagro nga gihimo ni Jesus. No? Nakasulat na. Kung di na nila basahon, para mga tao, dili masayod, nga milagro gitiyan. Nadreo. Sa pagkakita sa mga tao, sa milagro nga nahimo ni Jesus, mingon sila sa walay duha-duha, siya gayon ang propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Milagro sumala sa Biblia. Pero sa first modernistic interpretation, not miracle kundi baon theory. Okay, now sa authentic interpretation, sa second interpretation, mo rin siya sa mga traditionalists, not only traditional, but this is the thinking of the Catholic Church. Okay? Now, sa Orthodox and authentic interpretation, John 6 verses 1 to 15 is a biblical introduction that fades to the dogma of transubstantiation. Okay? Mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, mipikas-pikas, miapod-apod, o ihatag niya ngadto sa mga tinunan. Mo ni nga pagka-Huwebes, no? Huwebes Santo, gisaulog ni Kristo ang Last Supper, ang katapusang pamahaw. Ang gatong-gatong ga. Pero katong mga naminog yun, ito pamahaw yun man. Okay. Now, so, isaulog na ang Eucharistia. So, na-connection ang Gospel sa John 6, verse 1 to 15 sa Lentare Sunday o sa Holy Thursday. Nga sa ulugon ang misa diha sa balay, dili sa simbahan, dili sa parokya, dili sa kapilya. Ang Eucharistia, gisaulog, gipundar, gitukod sa atong Ginoong Jesucristo dito sa ilahang balay. Sa ilahang balay? Dili. Nanghiram lang sila room dito sa upper room. Ngayon na nga ang magtutudlo na ginanglan. Ulam mo nila ang gatong imong room dito maghibo katapos ang panihapon. So ang misa sa balay na gitukod ni Jesus. Motong sa misa, may kuha si Jesus sa pan, may pasalamat sa Diyos, may hatag, may pikas, ninigadto sa mga tinunan, o mingon, dawata kini ninyo nga tanan, ug tan kay kini mao ang akong lawas. Kini mo ang akong lawas. So milagro nga gihimo ni Kristo ang pan, ngadto sa iyang lawas. Na di madaot ang dogma sa transubstantiation kung ang baon theory nga principle mo imong i-apply. Introduction na siya to pave the way to the dogmatic, the doctrine of the Catholic Church on transubstantiation.
the real presence of Jesus in the Eucharist. Manang o sacrament most holy, o sacrament divine, all praise, honor, and thanksgiving be every moment time. Kay mo na ang doktrina sa simbahan nga Katoliko. Na pinaagi niya na, Word and the holy sacrament of the most holy Eucharist, both are nourishing and feeding the soul of the person, the soul of the believer. More in the gospel today, Jesus fed the multitude of people. Mana nga ang tao, dili lang mabuhi sa pan. Naman nagingon nga, Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Mga pulong sa Dios nga nasa Biblia o sa tradisyon, makahatag nagkalig-on, pagkaon sa kalag sa tao. Pulong sa Dios. Jeremiah chapter 15, verse 16. Kung basahon. Kaya basig mahulog ni kapitulo nila. Versikulo laway. Kung basahon na, Jeremiah chapter 15, verse 16. Sa giingon. Your words were found and I ate them, and your word became to me a joy and the delight of my heart. For I am called by your name, O Lord God of hosts. So, giingon ni Prophet Jeremiah, nga ang pulong sa Diyos, yang ikaon. Napag siya, when I ate the word of God, tahimo siya nga kalipay sa iyang kasing-kasing. So, ang pulong sa Diyos, maghatag og kalipay sa kasing-kasing. Maghatag og kalinaw sa kalan. Nga naman, ang pulong sa Diyos, maghatag og panalangin. Manamingon po ang mga extremist nga mga piki, ayaw na mong simbahan ng Misa ni Father Church kay fake na. Ay pa sila buot-buot. Nakinsa nagsulti anak, yun sa ilang credibility. Diyos sila. Muna ayaw na mong simba, di halang tas balay. Nala, pagsimbag haligi. Nala, pagsimbag bumbo. Kauna ng bumbong haligi. Kaya muna nourishment sa mong soul. Ay, what a wrong interpretation. That demonic and demonic interpretation, no? Na-deceive po si Yawa. Deceive sa Yawa. Kisa mo sila nung invalid? Hoy, kanang Misa ni Father Church, invalid. Nakisa ka ng istorya. Kisa ka ng istorya. Huwag kayo kakabulog sa mga alam. Kaya na. Napit na nag-istorya sa ako, Father George. Kanang, imong pag-umangkon ba? Ngayon, invalid ka. Naku, kisa mo pag-umangkon na. Sa katugod, huwag kayo ko mag-college. Huwag kayo ko mag-isika niya college. Kaya ka ba nun? Kaya mag-istorya siya philosophy, mag-istorya siya theology. Ano ba? Ayaw mo kang dibilito ba? Kaysa ka nag-istorya. Mana maulawan ka. Ano ba? Mana nga, ayaw himo ang Diyos nga imong ulipon, nga imong isulod ang Diyos sa garapon imong takluban, ikaw ibalik. Nila, you cannot predict, you cannot fathom the will, plan, and power of God. Manang sa Matthew 22, verse 29, ingon si Jesus, you are wrong because you didn't know the power of the sacred scripture, the word of God, and the power of God itself. You are wrong because you do not know. Ano na, out of ignorance. Manang, invalid daw. Kinsa man ka nag-istorya, ikaw si Jesus Christ? Ikaw ang Holy Spirit? Ikaw si God the Father? Ikaw si Most Holy Trinity? Nga nagsimba ka. Huwag simba-simba, kaya invalid. Na! Huwag kayo kasimba-simba, may una nung invalid. You will be talking about philosophy, theology, biblical theology. Huwag kayo kakapasar sa mong high school. Importante ba yan mga plegang trabaho? Pumunta naman ka kung sa imong nahuman. Asa imong diploma? Asa imong tiwar? Credential ba? Kung sa imong credential nga nag-istorya ka na. Kaya rin mutuo ko. Kung sa imong credential, what is your authority? Amo na yung problema. Yung mga bitaw nyo.
Ano si Kristo nag-istorya? Mo na, kinala kung ikaw taong tarong. Kinsa siya nag-istorya? Siyempre din siya, credibility anak niya. Anak, importante ba na mga apply kang trabaho? Pangitaan kang credential eh. Kung tinuod ba yun, ikaw muna. Pitang kang ID, kung tinuod ba yun ikaw. Pitang kang QR code. Ito lagi. Sa tawahanon ba? So nagapon si Jesus karon sa Ebanghelyo, iyang gipakaon ang multitude of people, more or less 5,000 men. Pinagi sa pulong o sa Eucharistia nga mao ang lawat ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Now karon, kung dili ka na mosimba, unsaon pagpakaon ni Kristo ang imong lawat ug kalag pinagi sa pulong sa Dios o sa santos nga Eucharistia nga mao ang lawat ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo, unsaon pagpakaon niya nga matuman lamang nga pagkaunod ni Kristo ang mga tao diha sulod sa santos nga Eucharistia panahon sa misa. Napamalantog yun natin. Ay ba, mag-rosaryo na lang ta. Uy, wala si Mama Mary diha, ito ang nagkapilog misa. Naman ang problema. Kaya ang theology ba, ikan tangkungan. Understanding of the faith, ikan sa kalubihan. Lisod ba? Maskan, Ave Maria Gracia Plena kani kay Latin ni. Ave Maria Gracia Plena dun, uy, wala diha si Mama Mary. Asa matua sa St. Michael Archangel, nag-appeal o misa. Kasi magkabanda ikaw na. Muna wala masabti. Muna nga, do not pray the rosary within the Mass. Okay? But pray the Mass, not the rosary. Because the Blessed Virgin Mary herself, not praying the rosary, but she is praying the Mass. Wala des Mariawa, mapuhit mo, nag-ampo siya sa Santos nga misa. Pero wala nag-available nga misa, ang gigon ni Mother Mary, pray the rosary. Mana makatabang na, kay daghang grasya madawat sa pag-ampo sa rosaryo. Pero ang rosary, makahatag og grasya sa kalag ka tao, because the power of that rosary, the grace that you are receiving from praying the rosary, comes from the holy sacrifice of the Mass. Nga naman, no grace would come to us except the cross, the sacrifice of Jesus unto the altar of the cross. Now, in the Mass, the sacrifice of Jesus in unbloody mother is now being represented, and the infinite eternal gift or redemptive fruits and grace would be received by us perpetually. Manang no grace would come to us without connection or without connecting it to the sacrifice of the Mass or the holy sacrifice of Jesus. Manakinala, solid ang imong theology. Solid ang imong Catholic understanding of the faith. It's not the Latin Mass. No. Anong nag-Latin man si Father George? Nindot na ng Latin. No, it's not the Latin Mass. It is the Catholic faith. Because Latin Mass is just an expression of Catholic faith. Ano ba? Ngayon wala man na magkuyog sa SSPX, Father George. Aron daghan sila diri. No, SSPX is Novus Ordo. Novus Ordo gyapon na mo traditionally sa mga Novus Ordo. They are still connected to the heretic Francis. Then the Bible teaches, for example, in Titus chapter 3, verses 10 to 11. Ang sabi sa Bible, avoid the heretic person. Now, Francis is a heretic person. Now, the Bible teaches, avoid the heretic person. So, yan kaya si Francis. Kung dili-dili kaya, now you are not following, your faith is not in conformity to the doctrine of God in the Holy Scripture. Titus chapter 3, verse 10 to 11. Ako na naibawa, kadun na ko dito sa una. Yan nag-study ko atong Pachamama, tingnan ko nga lahi manila Pachamama. Kaya sige lang sila reparation. Sige lang kuha sila ka ng mga cobweb sa spider, pero dili na kuha ng spider. They do not attack Francis personally because ma-sanction sila, kaya na sila agreement. Magkawati di, heretic Japon.
Now, sa may gingon sa Biblia, Galatians chapter 1, verse 8 to 9. Ang sa gingon, kung adunay magwali, magtudlo kaninyo nga lahi sa among giwali, lahi nga ebanghelyo, sumala sa inyong nadawat kaniadto, bisan pag usa ka apostoles sama namo, o usa ka anghel nga managikan sa langit, nga magtudlo ug magwali sa lahi nga ebanghelyo, ipatunglo siya. Ang sa mga istorya ni Father Tim, siya, Father, kanang condemn the sin, not the sinner. Pero ang ingon sa Biblia, ipatunglo siya. Sa English, let him be accursed. Now, sa Catholic Bible version, let him be anathema. Him. The him must be avoided, must be anathematized. Ato pa tao. Tao nga heretic, ipatunglo. Dili ang ihang hiwi o sayop nga doktrina. Pati ang tao nga mao'y nagtudlo, nagsangyaw sa hiwi. Patulog ako magsulod dito eh. I know my Holy Scripture. I know the doctrine of the Holy Scripture, and I know the dogma of the Catholic Church. Now, sa may dogma sa Catholic Church. If God allowed the Pope became heretic, then automatic cease to be a Pope. By principle. Then he could no longer be a member of the Catholic Church. He is ipso facto out from the church. Oh, Francis, as a heretic out. Ito na po kasi sirang karon. Nanguha na po itong mga patsamama. Kuha na po ng mga Muslim dito ko silang club. Kaya kumana naman sa patsamama, kumana sa mga komunista. Kumana sa komunista. Kumana sa mga Buddhist. Karon mga Muslim na po niyang dahil kay one world religion. Oh. One word religion. Sa gingon ni Juan, Francis and Gaudium is best. Sa gingon niya, dapat siya ka ng bagong encyclical nga Evangelii Gaudium, ng page 7. Gingon dito, the God of the Muslims are also the God of Christianity. Pag sure oy, ngano, do Muslims believe the Trinity? No. Do Muslims believe Jesus Christ as God, as man, as true God, as true man? No. The Catholic believe the mystery of the Trinity, Father, Son, Holy Spirit. So yan lang yung limbungan ang mga taong mga Katoliko. Ano mo si Ordo? Nabasa niyo sa CCC, naapon na. Karon nasa bagong statement nga the Holy Land of the Christians is also the Holy Land of the Muslims. Officer ka ka na? Wala lagi. Sa ito pa, si Allah, o ang Holy Trinity, mura rin. Kanya kay si Allah sa akong pag-study, usa sa kademonyo, usa sa kayawa. Isa sa ka 365 pagan god nga siyang kaya sa Black Mika. Nya mo na'y pariha lang sa God of Christianity. Then I know that from the Catechism of the Catholic Church. I believe in morning ang isa sa mga erroneous doctrine of Vatican II. Giguba niya ang doktrina, dogma sa Trinity. Giguba niya ang fundamental doctrine and faith of the Catholic Church by saying that the God of Christianity is also the God of Muslims. And the God of Muslims is the God of Christianity. The same origin daw. Sabi ka mga tao, kay out of fault and blind obedience, we are one. We are one in hell. Kumusagot, oy, nga we are one. Nga naman, I believe in God, but that I believe God the Father Almighty. I believe Jesus Christ. I believe the Holy Spirit. Sila wala na. Nga naman, sa deliverance and exorcism in context. Halimbawa, may mga pasyente, labay ko, in the name of Allah, ay kumain yung demon. Are you sure? Ngamuto ang demon? May naman demon ito ay pariharata. Mo na nga mga exorcism, in the name of Jesus! Mo na, mo na the King of Kings and Lord of Lords. Mo na isa sa mga ko, i-share na ko sa inyo, nga wala ko nag-SSPX. Ito ka na. One time na itong kasal ni Brian, kung kailan mo ni Brian, itong kasal ito. Isa ito sa kuha, naibawaan ako. Kaya nag-story about canon law, 1983 Code of Canon Law.
react siya kay kadto nga asawa ni Brian nga wa mo to gidawat dito sa kuan Our Lady of Lord ang iyang marriage band. Kani balik to Father Tim, so kay Father Tim. Isa dili na mao may ako mga agreement. Kang 19 to karon kung naay na was on the priest mo na dili gina balibaran. Pagkama dahil istorya mina na po. Pagkama mo siya mali gapon. Kung sa mali sa modernista gapon, modernista. Hoy, naa sila agreement. Ito adi ko kaya mag-send di bakante ko. So ina lang kuan mo to nga na mga father pwede ba ko mo simba sa SPX. Ano ko nga ang akong tubag ila para sa inyo mga father pwede ko mo simba sa SPX. Ang akong tubag simple. I will not invite you to drink poison. Oh, nasa joga mo si pamong dili. Basta akong tubag I will not invite you to drink poison. Anong poison? Kaya ang Biblia nag-ingon avoid the heretic. Ang Biblia nag-ingon condemn him. Ang Catholic Church nag-ingon do not include the name of the heretic pope during the celebration of the Mass, during the canon of the Mass. Sila lamang yan po. Kaya mahimo ang imong misa heretical, sacrilegious, kung ikaw nga nadiha, mahimo pa ka nga accessories of the crime. Example, gikan man nubos ordo. Di ba sa nubos ordo bing mga alang sa atong Santo Papa nga si Pope Francis nga ang iyang intention matuman. Ano? Now karon kung imo nang i-appeal, nya ingon ang simbahan do not mention the name or do not include during the Mass the heretic pope. That's the doctrine and dogma of the Catholic Church. Yang Biblia nag-ingon po Titus 3 verse 10 to 11 and Galatians 1 verse 8, avoid the heretic and condemn him. How? Nana sa simbahan, napad sa Biblia. Now karon, kung ikaw nga nag-ampo sa heretic po, nga nag-success, kunyang iyang intention is to destroy the Catholic faith, to destroy the Church of Jesus Christ, then nag-success. Manang-niabot ang pachamama, niabot ang mga kanang inter-religious dialogue, niabot ang ecumenical dialogue, niabot ang COVID, nag-suppress, gihunog ang misa in public, na nag-success. Na ikaw man ang nag-ampo ato. Ano sa'yo tawag sa ito? Accessories of the crime. Apil ka sa latos. Ma'am, danger na. Manang over nga ang katikisan, uy, manang I will not invite anyone to drink poison. Kay makamatay. Nga out of ignorance, ata diha, parehas ni kay Latin Mass, tradition ng Latin Mass. It's not the Latin Mass. It's about the Catholic faith. It's talk about the Catholic faith. So yun na, ang kuhan. Kasi doon, mahimo kang assessor of the crime that mahimo po kang heretic. Ngano mahimo kang heretic? Unsay gitudo sa simbahang Katoliko? According to Pope Saint Agathon the First. Pope Saint Agathon the First. Anyone who prays with the heretic Pope, he is also a heretic. Kung mag-apel ka nito sa lamisa, nag-apel nyo na si heretic Francis, apel ka, heretic po. Gusto ka na, tawag kang heretic. Nasa mga karampa, irihis ka. Ado na. Now karon ang dogma, ang doktrina sa simbahang Katoliko sa Biblia, dili nimo iipon or i-mix ang holy ug ang profane. Mabitan na nga sa sacristy na gitawag sakrarium. Nga ang linen, ang kanang purificator, ang corporal, nalabhan diya ang sakrarium. Nga ang iyahang tubig mo atos diuta. Manakuha ko yung sakrarium kay bago pa man naghimo dito bangag. Muna nga si Bating, maglaban na siya sa mga linen, ang tubig dito ibutang sa sakrarium kay dili maayo isagol ang sagradong mga butang sa dili sagradong mga butang. Kay ang doktrina sa timbang Katoliko, Council of Trent, nag-ingon, the sacred things must be treated with holy manner. Now, karon ang misa, holy manner, ang imuhang buhaton niya.
Ang misa, banaan kayo na sagrado, listahan na sa Holy Trinity, ang sakripisyo ni Cristo sa mga santos, sa mga martir, panahon sa kanon, na niya ang consecratory prayer, bawal na sagulan o mga heretic niya, kay mahimong sacrilegious, mixing and mingling with the sacred and the non-sacred, that would be sacrilegious. Managyon sa Biblia, Matthew 7 verse 6, ayaw ipakaon sa mga iro ang wala ang mga butan. So mo na natin yung pwede mix. Mo na kung i-mix mo na mahimong sacrilegious, heretical, kung imong part, accessories of that faith. Mo na ang bukat nga rason nganong wala kumujoin sa Society of St. Pius X sa karon nga panahon. Kay ang Society of St. Pius X sa unang panahon, sa unang circle nag-establish ni Archbishop Lefebvre sa 1970, mo tong mga original nga ni-follow yun spirituality sa principle ni Archbishop Lefebvre. Pero karon ang SSPX ni-follow sa Vatican II. Ha? Yung naman ni-follow sa Vatican II. Mga bungkang ang SSPX nagkawatak-watak, nagkabahin-bahin yapon. Sample si Father Tid. Nanaigsuod nga si Father Joseph. Nagbulag sila, oy. Kailan mo ni Father Joseph? Piper. Father Joseph Piper, obispo na karon. No, tuwa siya sa Kentucky. Before siya uli, nakipag-history sa kuha. Sa muli ko sa amo, kay the society is the Neo. What's Neo? It's no longer the congregation of Archbishop Lefebvre. It's Vatican II congregation. Nasa Father Chasal. Okay, alam mo Father Chasal? Possible. Mga resistant sa SSPX. Hindi lang, kaya kada lang. Asa man si Bishop Williamson, nihawa sa SSPX. Asa man si Bishop Sanborn, nihawa sa SSPX. Obispo siya karon sa City Bacante. Asa man si Bishop Andres Morillo. Siya ang unang pare gi-ordain ni Archbishop Lefebvre. Asa man siya karon, labas sa Society of St. Pius X, wala. Obispo sa mga City Bacante, Company of Jesus and Mary. Tuwa sa Argentina. Pero man siya po dire. Ano ba? So, nga nang tanong, Father John, ano ka mag-SSPX? Tungod ka na ka mo, loko, nga, saan na neta po? Ibihan mo ka rin akong Novus Ordo, tungod ana, niya karon connected magyapon sila sa Novus Ordo. Katong kuan dere, katong one time business Father Tim dere, tong coming ang fiesta ni Saint Juan Michael. Nag-rosaryo pa dag istorya mi nadugay mi istorya. Kinsa Father Jude tabangin ko nga magig-istorya kang Bishop Romulo Ballas. So unsa may purpose? Kinsa na gusto ko mutabang sa ministrya sa Diocese of Davao. Ato pa sila ha. Katong una nung ordo gyapon na principle niya. So inara ang mga reason do, at least mahayag-hayagan yung una-una kung na yung mga issue na katubag mo. Ano ba? Okay, then it is sure your God, depende sa imong faith, imong stand. Tubangan sa Ginoo. Okay? So muna nga kaning fourth Sunday of Lent, atong pangayon sa Ginoo nga bisan pag daghang pagsulay kalisdanan, pero ayaw ninyong kalimti nga ang atong kasing-kasing templo na sa Dios. Nga pinagi sa pagpakaon ni Kristo kanunay sa santos nga misa, sa pulong sa Dios, sa santos nga Eucharistia, ang atong espirituhanon nga kalag malig-on sa kanunay. Plus sa imong makanunayong ampo sa santos nga rosaryo o sa imong mga devotion. Malig-on na labi na sa panahon karon. Wala ayaw mo padala sa mga hilo, no, kay makadaot pagtuod the flaming arrows of the devil, which is doubt and confusion. Remember the word of St. Paul in 1 Corinthians 14 verse 33 and 31. The God whom we believe is the God of peace, harmony, and order, and not the God of confusion. May God bless us all, the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.